Pati India sumama na. Kaaway ninyo yung India. Japan, Australia, South Korea. Then syempre yung Mutual Defense Treaty namin, yung Amerika. Pulbos yung labas po ninyo. Yung mga sinakripisyo po ninyo, mga Chinese, napaunla rin yung inyong bansa. You are second the largest economy in the world. Di pa kayo makontento? So anong gusto mong mangyari ninyo? Maging second largest, you maintain your might. Your economic and military might, you maintain that, pero peaceful dapat tayo. Or magpulbusan tayo. Ayan ang choice. Mamili kayo, mga Chinese. Ang iling lang po namin at ng Allied Forces at ng buong mundo. Sabi ng China, mga kababayan, yung Chinese Coast Guard, Philippine allowed passage to Seoul for humanitarian reasons. Pinalusot lang daw nila dahil sa humanitarian reasons. Talagang mga sinungaling kayo. Hindi man ninyo pinalusot. Nakalusot kami. Kung sa basketball, di kayo umobra, naka-slam dunk kami. Di ba? Napakalinaw, mga kababayan, na blinak po. Klarado doon sa video ng Philippine Coast Guard. Kuwang-kuwa po, mga kababayan. At napakaraming witnesses. Kasi full coverage, narinig siguro ng mga taga-Philippine Coast Guard yung suggestion natin. Hindi man siya live. Naka-full coverage, mga kababayan, yung mga nasa mainstream media. Recorded po nila. Kaya napakalinaw, mga kababayan, sa kuha ng Philippine Coast Guard sa kanang mga nag-cover na mainstream media. Talagang blinak po nila. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kompletong detalye, kompletong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang resupply mission. Di ba? Ito yung video. Napakalinaw. Lumusot lang, mga kababayan, yung Philippine vessel. Ito po yung maliit. Ito, binablock nila, mga kababayan, na parang nakikipag-basketball. Magaling sa pagmaniobra, mga kababayan, yung ating mga mga members ng Philippine Coast Guard. Tapos yung mismong sasakyang pangdagat na maliit, lumusot, pak! Di ba? Hindi man nila pwedeng bombayin uli ng cannon, water cannon, at saka maliliit na lang, mga kababayan, na Chinese vessels yung ginamit. Hindi tulad ng dati. Nakatingin kasi yung Amerika. May umaali-aligid na eroplano ng Amerika. What? Di ba? Pero tingnan ninyo, pakinggan ninyo itong sinasabi ng Chinese Coast Guard. Ayaw lang nilang mapaya. Kaya ganito yung kanilang propaganda na ang sabi nila, for humanitarian reasons daw, inalaw nila. Ganon sila kasinungaling, mga kababayan. Ito yung balita ngayon sa The Manila Times. The China Coast Guard allowed Philippine vessels to pass through with a rotation and resupply mission, RORE, and deliver fresh provisions to Filipino military personnel stationed on board BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal on Tuesday for humanitarian considerations daw. Sabi ng kanilang spokesman, pinalalabas nila na may utang na loob pa tayo sa kanila. For humanitarian reasons, inalaw daw. Kahit di ninyo i-allow. At sabi nga ng aming Philippine Coast Guard, hindi
Hindi namin kailangan yung permiso galing sa inyo. I-allow ninyo, hindi ninyo i-allow, gagawin namin ang dapat namin gawin kasi territory namin. O ngayon, bakit hindi ninyo winater canon? Kasi takot kayo. Pag inulit pa ninyo, maghahalo na yung balat sa tinalupan. Ready na po kami. May umaali-aligid na eroplano ng Amerika. Di ba? Nervyoso po ito mga Chinese. Nung previous administration kasi, binebi kayo. Kasi, kaalyado ninyo. Pero ngayon po, hindi na kayo pwedeng basta't umaboso ng umaboso. Popotolin namin yung inyong pang-aaboso. Kukuyugin kayo ng buong Allied Forces pag may nangyaring masama sa aming mga tropa na nagsasagawa ng resupply mission. Try lang ninyong kantiin. Yes, sabi rito po. At the same time, Leo De Jong said, they granted the Philippine supply ships access to Renai Chao, which is what China calls Ayungin Shoal, since the vessels did not carry daw illegal building materials for large-scale reinforcement. Wala kaming paki kung wala kayong paki pala, baliktad. Wala kayong paki kung anong dali namin sa aming territory. Kay pagkain, kay construction materials, gagawin namin yon. Kayo nga, nag-build na kayo ng airport dyan, ng airstrip, at military base. Ginawa na ninyo. Worse yung lupa na ginamit ninyo sa Panambak, galing pa sa amin, sa mga kabundukan namin. Sabi rito, temporary special arrangements have been made for the Philippines to deliver food and other necessary daily necessities daw to the grounded warship from a humanitarian point of view. Special arrangement daw, tapos temporary lang. Patawa naman kayo. Sabi rito, still, he said, the CCG ships alerted the Philippine vessels carrying out the RORE mission that they were entering China's territory without the permission of the Chinese government. Yeah, sabat mga kababayan ng Philippine Coast Guard, ito anya ay territory namin. Ano anya yung purpose ninyo sa pagbablock sa amin? Sabi ng aming, Philippine Coast Guard. Tapos, biglang nagsilihensyo yung Chinese Coast Guard po. Ito po yung picture. Blinak po nila. Dalawang Chinese Coast Guard ang makikita dito, mga kababayan sa picture. Ito yung atin, yung Philippine vessel carrying food. Resupply mission po ng ating Philippine Coast Guard. Pero yung makikita dito mga kababayan, maliliit ng Coast Guard vessels yung ginamit nila. Takot din pala kayo na ulitin yung dati? Nakadungaw kasi yung eroplano ng Amerika. Ito yung totoong kwento mga kababayan. Hindi propaganda. Ito yung aktual na nangyari po. Sabi rito po, Chinese ships chase black Philippine boats in disputed sea. Pinaghahabol po nila mga kababayan. At trinay nila na i-block yung ating RORE mission. Ito po. Pero lumusot pa rin siya. Kasi determinado talaga na isagawa yung resupply mission mga kababayan. Nagadungaw yung Amerika eh. Sabi dito, as a US military surveillance plane circled overhead, 8 Chinese ships chased and briefly blocked 4 Philippine boats on a resupply mission to a tiny garrison in the hotly contested South China Sea. 8 mga barko ng Philippine Coast Guard. As against sa atin, 4 lang. Pero may nakadungaw pong eroplano ng Amerika.
umiikot-ikot sa sa kalangitan. O di ba? Siguro pag may nangyaring masama, pipindutin na lang doon sa galing sa Idka sites, yung isang ICBM. What? Malamangan niya Mr. Maravillas ganon. Possibly ganon yung iniisip ng mga Chinese. Baka niya may nakaposisyon na. Hindi man po ako sigurado. Pero malamang mga kababayan may nakaposisyon ng kung hindi ICBM, mga short range lang siguro muna na cruise missile. Kaya nandun yung eroplano para madali lang mga kababayan yung pagpalipad. Takot din pala kayo? Yun ang mangyayari sa inyo. Sabi ko sa inyo mga Chinese, live and let live na lang po tayo. Ayaw man namin makipag-away. Pero kung gusto ninyo ning away, mayroon din kami pong backup. At hindi lang po Amerika yung backup namin. India, sumama na po yung India. Sila po yung magsusupply sa amin. Malapit nang i-deliver, mga kababayan ng India, yung mga BrahMos missile system nila sa atin. Pati India sumama na. Kaaway ninyo yung India. Japan, Australia, South Korea. Then syempre yung Mutual Defense Treaty namin, yung Amerika. Pulbos yung labas po ninyo. Yung mga sinakripisyo po ninyo, mga Chinese, napaunlarin yung inyong bansa. You are second the largest economy in the world. Di pa kayo makontento? So anong gusto mong mangyari ninyo? Maging second largest, you maintain your might, your economic and military might, you maintain that, pero peaceful dapat tayo. Or magpulbusan tayo. Ayan ang choice. Mamili kayo, mga Chinese. Ang iling lang po namin at ng allied forces at ng buong mundo ay maintain the status quo, the old world order. Yung dati lang, gusto ninyong baguhin yung world order, gusto ninyong maghari sa mundo, hindi man po papayag kami na maghari kayo. The allied forces will not allow it kasi alam nila na it will affect their economy pag isinara ninyo ang West Philippine Sea. Pag kinontrol ninyo itong South China Sea, yung daloy ng kalakal dyan, isasara ninyo, it could collapse the economy of the world. Hindi pa papayag yung mga bansa sa buong mundo. Tulad ng India, Japan, South Korea, Amerika, pati European Union, Australia, hindi po papayag. Kahit yung ASEAN countries, hindi po papayag. So you'll be, China against the world. World War III yan. Gusto ninyong simulan yung World War III, talagang mangyayari na yan. Tribulation na po ito, Battle of Armageddon. At sa Battle of Armageddon, mga kababayan, sabi sa Word of God, talo kayo with your allies Russia. Ayan, magbasa kayo ng Bible po. Kaya do not be afraid, mga kababayan. Talo yung China, Russia, talo. Ang panalo po, yung ating kapatid, yung mga Hudyo will survive the Armageddon. Kaya tama po, we ally with Israel. Kasi po, sabi sa Word of God, ang sino mang mag-bless sa Israel, ibibless din ng ating Ama sa langit. Ganon, mga kababayan. Kaya yun po ang rason, mga kababayan, kung bakit lagi kong sinasabi dito na we engage Israel as our security consultant po dito. Patulong po tayo, patraining tayo. Dapat ma-acquire natin yung resolve ng Israel kung paano nila, mga kababayan, i-secure yung napakaliit nilang bansa.
Yung Israel po is just the size of Bicol region, pero hindi po sila masindak ng mga enemies. Yung enemies nila, buong Arab nations po, kalaban nila, plus Russia, pati China, all the communist countries, socialist countries, kalaban ng Israel, pero hindi masindak yung Israel. Bakit po? Kita ninyo? Yan ang resolve kasi ng Israel. Ang Israel po, suicide force. Ayaw ninyo anya kaming tigilan? Gusto ninyo kaming i-erase sa mapa ng mundo? Kasama kayo sa mai-erase sa amin. Ganyan ang resolve, mga kababayan ng Israel. Dapat ganon din tayo. Ang resolve natin bilang isang bansa, ganon. Parihas dapat sa mga Hudyo. Huwag tayong pasisindak sa sino mang gustong mangamkam sa ating teritoryo po. Kapatid natin yung mga Hudyo, paano matakot tayo sa mga Chinese? The high seas cat-and-mouse game on Tuesday followed assurances from Chinese Coast Guard vessels patrolling the waters that Philippine boats would be allowed to deliver provisions to the remote outpost on the second Thomas Shoal in the spirit of humanism, sabi ng mga Chinese. Kasi hindi sila umobra. Ito na lang yun sinabi nila. What? Palusot. But the Chinese radio operator warned the two Philippine Coast Guard vessels escorting the two boats carrying supplies for Filipino Marine Station on a crumbling Navy ship grounded atop the reef should leave or bear full responsibility for all the consequences. Huwag kami ninyong takutin, mga Chinese. Matagal na kaming takot. Huwag ninyo kaming takutin. Hindi takot po yung aming armed forces. Do or die po yung aming armed forces. So sabi rito sa balita po, a team of AFP journalists, yung agents France Press po ito, on board BRP Cabra of the two Philippine Coast Guard vessels watched as the Chinese vessels chased black and coral the four Philippine vessels. Pag binira po ninyo yung aming Philippine Coast Guard, dama yung mga journalist galing sa iba-ibang mga media outlets, foreign and local. Di alams na, mga kababayan, it will be a massacre and you will be condemned by the whole world pag nangyari yon. At talagang kukuyugin kayo ng Allied Forces, populbusin kayo ng mga Chinese. Yan ang mangyayari niyan. So sabi rito, one of the Chinese Coast Guard ships came within several meters of the Cabra. Eventually, both supply boats reached the marooned BRP Sierra Madre and unloaded their cargo. So hindi po lumusot yung pambablock ng hindi umobra pala. Tayo lumusot. Yung tamang description po, tamang term. Hindi umobra yung pagbablock sa atin. Lumusot yung ating cargo vessel. Pero naka-standby lang yung aming Coast Guard for any eventualities. Tapos yung Amerika, umiikot-ikot yung eroplano. Tapos siguro, yung EDCA sites natin dito, na may push button, tingnan natin na niya. I-push button na lang. Tak! Siguro, ang unang lipad, mintis muna. Warning shot muna. Dapat ganun eh. Warning shot muna. Pak! Ang sunod, diretso na. Kung saan yung target, diretso na. Kailangan bigyan nating leksyon ito mga Chinese kasi masyadong abusado po. Binebi kasi ng ating mga previous administrations. Kaya umabuso. Imagine, yumaman sila dito sa atin. Yung mga nationals nila sa mainland China, nagsipaglipat dito sa ating bansa. Nagkinabang sa ating mga Filipino consumers. Kaya nagsipagyaman. Pagkatapos yun ang ginagamit nila para
yung yaman na nakuha dito sa atin, pati yung panambak, para ibuli po tayo. Nasaan ang hustisya? Tama ba yung ganong ugali ng mga Chinese na to? Hindi sila makontento sa napakalawak nilang bansa. The third largest country in the world in terms of size of territory. Hanggang gusto pa yung ating territory kami nila. Papayag tayo, mga kababayan ng mga Filipino. Kaya sabi po ni Ambassador Romualdez, US Philippine Ambassador to US, Babe Romualdez, napakaseryoso niya ito. Pag hindi natin na i-pushback yung mga Chinese, baka niya malamang mawalan tayo ng bansa. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, importante na magkaisa po tayo. At yung mga Filipino politicians, mga kababayan na suportado ng mga Chinese, mga pro-China kasi wag po nating iboboto kasi yun ang ginawang strategy ng mga Chinese po. Naglagay sila ng mga sympathetic, sinuport nila through funding. Yan ang ginawa nila. Pinosisyon nila dito sa atin. Walang kamalay-malay yung mga Filipino. Ayon. Unti-unti na pala tayong nilalamon nila. Magising kayo, mga kababayan ko. In 2025, never vote for any candidate, Filipino politicians, lalo na kung may dugong Chinese. Siyempre, yung sympathy niyan sa kanila. Local o national positions po, huwag ninyo pong iboboto kung may pagmamahal kayo sa ating lahi, sa ating bansa. Huwag ninyong iboboto po any politiko, local, national, lalo lang sa pagkapangulo. Huwag na ninyong ulitin yung nangyari noong EDSA People Power Revolution. Ako po, hindi siguro magkakamali yung aking mga analysis na yung EDSA People Power Revolution po, may hand doon yung mga Chinese. Yung China mismo, the Chinese government. Kasi po, nang humina po yung ating bansa after the takeover ng mga politikong dilawan, doon nagsimula yung creeping invasion po. Yung pagsasamantala sa atin, yung activities ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. And the rest is history po, mga kababayan. So sabi rito, while the latest resupply mission was successful, Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, told reporters Wednesday that the Chinese ships, including maritime militia, had used a lot of dangerous maneuvers to harass the Philippine vessels. He dismissed the Chinese Coast Guard's claims of humanitarian consideration in allowing delivery of supplies. We don't need permission from anybody. At kung nakalusot mga kababayan, yung ating resupply mission po, hindi dahil pinalusot ng mga Chinese, kundi dahil po sa effort, sa galing, sa husay ng ating resupply mission po at ng ating Philippine Coast Guard. Yun po yung rason. At hindi nag-water cannon yung mga Chinese kasi nakadungaw po yung ating Big Brother, Amerika. Umiikot-ikot yung eroplano. Ibig sabihin, mga kababayan, natakot siguro yung mga Chinese. Para niyang World War III na to, pag kinanti natin itong pag niya may nangyari dito madja-justify yung pag-atake ng Amerika sa atin. Mapapadali yung, di ba? Alam na ninyo. Yung Amerika po, naghihintay lang ng timing para pumasok.
Kumbaga, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para justified yung kanilang pagpasok. Tapos kayo dyan. Tulad ng nangyari sa Iraq, Desert Storm, ginawa ng kaso ng Amerika. Tapos si Saddam Hussein. Ulitin natin pa, mga kababayan, tayo ay lahi tayo ng mga noble heroes. Pero hindi po tayo palaaway. Yung tapang natin ay nabubuhay, mga kababayan, pag tayo ay tinapak-tapakan, lalo ng mga dayuhan. Ganon ang lahing Pilipino. Peaceful po tayo. Peaceful country po tayo. Hindi tayo palaaway. Mapagmahal tayo sa ating kapwa. Pero pag inaboso na po tayo, tulad ni Lapu-Lapu, ay talagang tumayo laban sa mga Kastila. Alam na ninyo yung nangyari kay Magellan. Lahi tayo ni Lapu-Lapu. Lahing Ophir yan, mga kababayan, si Lapu-Lapu. Si Ophir, anak mga kababayan ni Yoktan. First cousin ni Peleg. Na anak ni Eber, kung saan galing mga kababayan yung mga Hudyo. Kaya may lahi tayong Hudyo. Kaya nasa natura natin yung pagiging matatapang kahit tayo po ay maliliit. Pag tayo po ay tinapak-tapakan, dapat klarado yan sa mga Chinese. Yan ang dapat maintindihan ninyong mga Chinese, na pag tinapak-tapakan ninyo kami, we will stand up. Pulbos kung pulbos, itong pinag-agawa natin na territory, wala dyan magkikinabang. Pati kaluluwa ninyo, dyan na po malilibing. Kaluluwa ninyo at kaluluwa namin, dyan na po malilibing. O di, wala na. Wala nang conflict kasi wala nang mag-aaway na tao. So, dapat iyon ang klaradong mensahe sa inyo. Ano yung gusto ninyong mangyari? Magkaibigan lang tayo at mamuhay ng tahimik. Yung mangingisda ninyo, nangingisda dyan ng tahimik. Yung mangingisda namin, ganon din, nangingisda ng tahimik. O tahimik lahat, wala nang pag-aagawan. Pati yung gas deposit dyan, siyempre, wala yan. Mapupulbos yan lahat pag pinindot ng Amerika yung Siyempre, kayo mayroon din kayong mga ICBMs. Armageddon nga po. Hindi Armageddon ang pwede lang makapagpigil. Walang bansang pwedeng pumigil doon. Yung ating lang Panginoon ang makakapag stop. Ganon yung mangyayari. Nasusulat siya eh. At hindi siguro ninyo nabasa sa nasusulat na in the Battle of Armageddon, that will be the last conflict in the world. Kayo, the Chinese forces, the kings of the East, and the Gog and Magog, lahat yan malilibing in the Battle of Armageddon. Lahat siya, wala. O boss. Basahin ninyo ang Revelation, mga Chinese. Kaya wag kayong magyabang sa amin. Alam namin yung future ninyo eh. At least na mga believers, alam kung ano yung ni-reveal ni Saint John, mga kababayan, the Revelator. That will be the future, mga kababayan. And it will become history. Naintindihan ninyo mga Chinese? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya po. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry kasi, may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.